At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang ating pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tumayo po ang lahat. Tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Turo ng Inang Birhen ay tukdin ang habilin ni Jesu Kristo. Kaya tayo ay makisalo sa banal na piging ng tayo ngayon ay nagtipon upang purihin ang Diyos na banal. Gayon din ating ipagdangal si Mariang nagdulot ng kagalakan sa lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Tayo po ay nasa 31 linggo sa karaniwang panahon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang paglingkuran ka ayon sa iyong kasiyahan ay kaloob na iyong ibinibigay sa iyong mga hinirang. Gawin mo ang iyong mga pangako ay aming mapakinabangan ayon sa paraang iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Umupo po ang lahat.
Pangunahing sa pananampalatayang Hudyo, ang pagdarasal ng Shema Israel o Dinggin mo Israel. Sa panalangin ito, ipinahahayag ng nagdarasal ang kanyang pananampalataya sa iisang Diyos, Panginoon at Hari ng Sanlibutan. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Matakot kayo sa Panginoon ang inyong Diyos at sundin ang lahat ng kanyang mga utos at mga tuntunin habang kayo'y nabubuhay. Kung ito'y susundin ninyo, hahaba ang inyong buhay. Kaya nga dinggin ninyo ito at sunding mabuti. Kung magkagayoy, mapapanuto kayo at lalaki ang inyong lahi pagdating ninyo sa lupaing ipinangako niya sa inyo, sa lupaing sagana sa lahat ng bagay. Dinggin mo, Israel, ang Panginoong ating Diyos ay siya lamang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, kaluluwa at lakas. Ang mga utos niya ay itanim mo sa iyong isip." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, buong aking kalakasan, iniibig kitang tunay. aking kalakasan, inibig kitang tunay. Minamahal kita ng tunay na tunay, Panginooy batong hindi matitibag, matibay kong muog at tagapagligtas. Diyos ko ang sa akin ay siyang nag-iingat, tagapagtanggol ko at aking kalasag. Sa iyo, Panginoon, ako'y tumatawag, sa mga kaaway ako'y iyong ligtas. Panginooy buhay, siya'y tagapagligtas, matibay kong muog, purihin ng lahat. Sa piniling hari, dakilang tagumpay, ang kaloob ng Diyos sa kanyang hinirang. Si Jesus ang dakilang pari, banal at walang kapintasan, dahil siya ang anak ng Diyos. Batid niya ang ating kahinaan at siya ang ating mauwaing tagapamagitan sa Ama. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo.
Mga kapatid, dati sa matandang tipan, maraming saserdote ang naghahali-halili sapagkat namamatay sila at hindi nakapagpapatuloy sa panunungkulan. Ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman at hindi siya mahalinhan sa kanyang pagkasaserdote. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng mga lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya'y nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya'y banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan, at mataas pa kaysa sang kalangitan. Hindi siya katulad ng ibang mga dakilang saserdote na kailangan magandog ng mga hain araw-araw, unay para sa sarili nilang kasalanan at pagkatapos para sa kasalanan ng mga tao. Minsang nagandog si Jesus at iyon pang magpakailanman. Nang ihandog niya ang kanyang sarili, may mga kahinaan ang mga dakilang saserdoteng hinirang ayon sa kautusan. Subalit ang saserdoteng hinirang na may panunumpa ay ang anak, banal magpakailanman, at ang panunumpa ng Diyos ay huling dumating kaysa kautusan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga iskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel. Ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na ihigit pa sa mga ito." Tama po, Guro, wika ng iskriba.
Totoo ang sinabi ninyo. Iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umiibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas. At ang umibig sa kapwa gaya ng kanyang sarili ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain. Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot, kaya't sinabi niya, malapit ka nang mapabilang sa mga pinagaharian ng Diyos. At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-31 linggo sa karaniwang panahon at matapos po natin na ipagdiwang ang kapistahan ng mga banal, mga santo at kahapon ang paggunita sa mga kaluluwa ng lahat ng mga yumaong Kristiyano. Kamusta po ang pagdalaw sa puntod? Nakita niyo na ba ang inyong sarili? Kung kayo man ay maipapasok sa puntod o kaya naman mailalagay sa garapon? Di ba, marami pong realization, di ba, na kahit gaano ka kayaman, kahit gaano ka katalino, kahit gaano ka katanyag, yun lang naman yung kakailanganin mo. Maliit na espasyo o kaya botelya lang ang kailangan mo. Pero pagdating ng wakas ng buhay natin dito, baliwala naman lahat ng mga inaipundar mo, naipon mo, baliwala lahat yan. Kasi lahat naman ay iiwanan mo. Kahit ipagdamot mo pa yan, kahit ipagkatago-tago mo pa yan, kahit anong passcode pa o password pa ang ilagay mo, makukuha at makukuha yan ng mga taong maiiwanan mo dito. Bagamat hindi natin inaalis sa mahalaga yan o importante yan, pero ngayong linggo ay mas pinaalalahanan tayong paggugulan o pag-ukulan ng panahon ang pinakamahalaga. Yan ay ang pag-ibig. Yan nga, di ba? Pag dumadala tayo sa mga puntod, pwede natin mabalikan, paano ba nagmahal ang taong ito? O kaya naman, paano mo ba siya minahal? O pagpunta doon, sisipain niyo pa rin yung puntod. Galit pa rin kayo. Huwag na kayong pumunta kung galit pa rin kayo. Pero maganda rin minsan, no? Kung galit kayo, pwede niyong i-express pa rin eh. Sigawan niyo kung gusto niyo sigawan. Pero patapos noon, okay ka na dapat eh. Kasi mahirap po yun, no? Na mabuhay tayo sa galit. Kasi ang taong namumuhay sa galit, sa impyerno ang bagsak niyan. Kasi ang langit ay lugar para sa mga taong nagmahal. Hindi lang basta mga taong minahal, kundi nagmahal. Kasi ang Diyos, kahit ang tao paulit-ulit na magkamali, minamahal niya. Pero kapag hindi minahal ng tao ang Diyos, anong karapatan niyang pumasok sa langit? Kasi mahirap po yun, di ba? No? Halimbawa lang, kayo po, sasabihin ng mga magulang, mahal ko yung mga anak ko. Pero yung mga anak hindi nagmamahal sa magulang, may kapayapaan ba sa loob ng bahay? Wala rin. Pero kailangan manggaling sa atin yung willingness natin na magmahal. Kahit hindi tayo mahalin. Kasi yung taong nagmamahal, yun yung mas magkakaroon ng kapayapaan. Kesa sa taong ayaw. Kahit magrebelde yan, magwala yan, magalit yan sa mundo, sa lahat ng tao, hindi yan nagiging masaya. At kapag nailibing tayo, babalik at babalikan tayo ng mga taong nakakaalala sa atin dahil sa pagmamahal na ibinigay natin sa kanila. Kaya nga dito sa ebanghelyo natin, mayroong isang iskriba, nagtanong kay Jesus. Matalino na ito kung tutuusin. Itinuturing na ito ng komunidad na pinakamatatalino doon sa kanila. Kasi mga eskriba nga, mga nakakaalam ng kautusan.
Memorize nila lahat yan. Yung 600 laws na dapat sundin ng isang Israelita, alam nila yan. Pero alin ang pinakamahalaga sa napakaraming utos na ito? At dumadami pa ng dumadami. Sa batas na nga lang natin dito sa Pilipinas, diba? Dumadami pa ng dumadami. Mayroong mga pati nga anti-ihi, anti-dumi, anti-aso, anti-tao. Lahat na may antay. Pero hanggat hindi tayo bumabalik doon sa pinakamahalaga, pag-ibig, wala din. Gulo pa rin yan. Nagkakagulo pa rin tayo. Kaya nga lagi, ibigin mo. Sa 2 taon po natin pagsasama dito sa komunidad, maganda rin siguro po na sa pagtatapos, ay mapaalalahanan din tayong lahat, lalo na po ako, na ituro ko ba ang pag-ibig ng Diyos? Nakilala ba ng mga tao ang pag-ibig ng Diyos? Kasi kahit anong dami nating ginagawa, hindi ko alam, pasensya na kung napagod kayo sa akin sa 2 taon na ito. Pero kahit sa dami ng gawain natin dito, kung hindi tayo nadala sa tungo sa pag-ibig, walang say-sayo. Nagpagod lang tayo. Napagod lang tayo. Baka nagpasikat lang tayo. O ako. Nagpapampam lang ako dito. Kung wala ako na ituro o naibigay man lang. Kaya nga unang-una, ako muna. Kilalanin ko muna ang Diyos. Ibigin ko muna ang Diyos. Para may maibigay ako sa inyo, sa mga tao na aking nakakasalamuha. Bagamat, minsan may iba't ibang ating expression ng pag-ibig. Iba yung pamamaraan. Pero yun lang, sana yung hangad ko rin kung papaanong pinaalala ni Jesus ang pinakamahalaga sa mundong ito. Sabi nga niya, kahit magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain, kung hindi tayo napupunta at nauuwi sa pag-ibig, kahit anong sipag pa natin, kahit lahat ng organisasyon, salihan natin, maging member tayo. Kapag hindi tayo nauwi sa pag-ibig, gulo ang aabutin natin. Maraming tao na maglilingkod at magsasabing, mamahalin ko kayo, iibigin ko kayo. Pero kapag hindi yan umiibig sa Diyos, wala tayong magandang direksyon na patutunguhan. Sabihin niyo nga po, pag-ibig sa Diyos. Madali lang po yan sabihin, pero yung hamon ay yung pagkilos o gawa natin. Kaya nga utos ang pag-ibig. Pero bago ito naging utos, ito ay biyaya muna ng Diyos sa tao. Binigay niya muna ang kanyang pag-ibig sa atin. At binigyan ng halaga kung kaya iniuutos niya na tayo po ay magmahal. Kaya nga, action. Di ba? Sino ba mga English dito? Verb. Ang love. Hindi ito noun. Hindi ito pangalan lang. Hindi ito kung ano man. Ito ay action. Kapag sinabing ibigin mo, kikilos ka. Kung hindi mo man masabi sa salita, ipakita mo sa gawa ang iyong pag-ibig kung talagang nauunawaan mo ang kahulugan ng pag-ibig. Nawa, mapuspos po ng pag-ibig ang komunidad na ito ng Nuestra Señora de la Soledad at magpatuloy po sa pag-ibig sa Diyos para nang sa ganon ang ating paglilingkod, mapunta man tayo sa ibang lugar, dala-dala natin lagi ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen.
Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa pag-ibig ng Ama, tayo'y nagkakabuklod, kaya buong tiwala tayong dumulog sa Kanyang mahabagin at mapagpalang pagmamahal. Buong puso tayong manalangin, Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa simbahan, isagawa nawa niya ang diwa ng pagmamahal at gawing batayan ito sa pakikitungo sa aming mga kapatid na nahiwalay sa aming pananampalataya. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga doktor, mga nurse, at lahat na nag-aalaga sa may sakit, patatagin at pagpalain nawa sila sa kanilang katapatan at buong pusong paglilingkod sa kanilang kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa buong daigdig, huwag nawa kaming panghinaan ng loob sa gitna ng krisis na aming hinaharap, bagkus patuloy nawa kaming umasa sa tulong mo, O Diyos, at ng aming kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa aming mga natitipon ngayon, masalamin nawa namin sa aming pamumuhay ang buong pusong paghahandog at pagmamahal ni Kristo upang hindi kami maging makasarili sa aming paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Para sa mga pumanaw, tuluyan at lubos nawa nilang madama ang pag-ibig ni Hesukristo sa piling ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Diyos na mapagmahal, dinggin mo kami. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ang aming ginaganap na pag-aalay ng sarili ng anak mo ay aming pakinabangan sa kanyang pamamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tuningang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin, araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay
at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo sina Mary Ann, Sulpicio Calix at Joseph Carl na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Noong sila'y binyagan, sila'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong sila'y pumanaw, naway makaisa sila ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagabili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Hinihiling namin kami iadiha sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo.
Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Ito po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, magkaroon nawa ng karagdagang bunga ang iyong ginagampanan sa aming banal na pakikinabang upang sa aming pagsasalo, maging handa kaming tumanggap sa katuparan ng pangako mo sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan.
Amen. Umupo po ang lahat. Ating ipanalangin ang mga kaluluwa ng mga yumao natin mga mahal sa buhay. Mga anghel, mga banal, tanang nasa kalangitan, hali kayo at samahan. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Si Kristo ang mag-aakay sa kandungan ni Abraham upang doon ay humimlay. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Sa ilaw na walang hanggan, kapayapaan naway pagkamiti ng may kapal. Ang mga giliw namin pumanaw sa piling ng poong mahal. Ama naming mapagmahal, iniahabilin namin sa iyo ang aming mga kapatid na pumanaw sa buhay na ito. Huwag mo silang pabayaan at pamalagiin mo silang buhay sa iyong piling. Alang-alang sa iyong awa at pag-ibig, patawarin mo na sana ang kanilang mga pagkukulang at mga nagawang pagkakasala, dala ng kanilang kahinaan. Manatili nawa silang maligaya sa iyong piling, kasama ng iyong anak at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Maupo muna po sandali. Lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito ng Nobyembre, maaari pong pumunta sa harapan para po sa espesyal na panalangin. Mga magbe-birthday sa buwan ng Nobyembre. Panalangin ng pagbabasbas para sa mga magdiriwang at nagdiwang ng kanilang kaarawan sa buwang ito. Diyos ng sannilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo ang panalangin ng aming mga kapatid na ito na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay, pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa kanila at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masayang taon. Lahat ng ito naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Sa ibang lugar na po ako mag-birthday. Pero salamat po. At huwag kayong pupunta. Okay po. Kunin ko na lang din yung pagkakataon na ito na po ang huli kong misa bilang Paris Priest po. Bilang Paris Priest. Kung iimbitahan po ako magmisa, yan, doon na po makakapagmisa. Pero hindi na po ako ang Paris Priest simula bukas. So meron pa akong power hanggang mamaya. Pwede ko pa ibenta yung simbahan. Pero salamat po sa inyong suporta, pagtugon sa parokya, yung mga nasa online po. Maraming salamat sa mga pagtulong ninyo sa programa ng parokya po namin dito sa Soledad. Ang mahal na Pirena po ang bahala po na magdasal din na ibulong ang inyong mga panalangin sa ating Panginoong Heso Kristo. Kung ano man po ang mga naging pagkukulang, kahinaan, o hindi ko pa nagagawa, sadyang hanggang dito lang po ang aking panahon. Pero nawa ay, gaya ng nasabi ko sa misa, nawa ay mas nailapit ko po kayo sa ating Panginoon at hindi po sa akin. Kundi naipakilala ko ang Panginoon sa konting panahon ng pamamalagi po dito sa komunidad. Bagamat gusto pa natin magsama ng mas matagal, pero mas may iba po ang plano ang Diyos. So hindi ko pa po alam kung ano, pero kailangan lumipat. At mamayang gabi po, 6 p.m., ang misa po ni Father Danichi Wi. I-welcome po natin siya sa ating pong komunidad at siya na rin po ang magiging pastol ng komunidad na ito sa susunod na mga 100 years. Sa susunod na assignment. So kung kailanman kami sabihan ng aming obispo na lumipat, lipat. So ganoon naman po talaga ang buhay ng pari. Pero ganun pa man, sana po ang mas maiwan ay ang pag-ibig, ang maiwan ay ang mga aral ni Hesus Kristo
sinikap ko naman na maibigay sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kaya kayo na po ang bahalang magpasensya sa mga kakulangan at kahinaan. Maraming salamat po sa inyo. Kakanta ka ba? Kakanta ka ulit? Ang buong pamayanan ng Nuestra Señora de la Soledad ay lubos na nagpapasalamat sa iyong mabuting pagpapastol sa amin, Reverendo Padre Douglas D. Badong. Sa loob ng 2 taon ay tunay na nailapit mo kami kay Jesus na anak na mahal na Birhen ng Soledad. Baunin niyo po sa inyong pag-alis at bagong misyon ang pagmamahal at suporta ng mga taga-Kamba. Lagi nawa kayong lingapin at ingatan ng mahal na Birhen ng Soledad. Muli, maraming salamat po, Father Douglas Badong. Soledad Club po para kay Father. Tumayo po ang lahat. Excited? Sige na, nakatayo na lahat eh. So, Kambadong is out, Kambanichi is in. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating mission, tuloy-tuloy pa rin po ang ating pagtutulungan tungo sa, para makarating tayo sa langit. No? Makita-kita tayo sa langit. Huwag sa impyerno, ha? Okay. Sige po. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayuri. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po.